Isang batang laking bundok, pinagtatawanan dahil sa hawak na lumang radyo. Isang lola, nilait at itinaboy dahil sa amoy ng uling at bananakwe. Pero paano kung ang basurang itinuturing ng marami ang tanging makapagliligtas sa bilyong pisong proyekto ng bansa? Sa gitna ng luhang dulot ng pang-aapi at dilim na bumabalot sa paningin, sisikat ang pag-asa. Makikinig ka ba sa bulong ng langit? O hahayaan mong lamunin ka ng ingay ng kayabangan? Huwag mo nang ipilit ang tuyot mong dignidad, Serapina. Ang isang basag na radyo at mga sunog na saging ay hindi kailanman magiging sapat na pambayad sa utang mo sa akin. Ang katulad ninyong ipinanganak sa putik ay nararapat lamang na manatili sa lupa, hindi nangangarap na abutin ng mga bituin. Ang boses ni Doña Esmeralda ay parang haplit ng latigo sa gitna ng katahimikan ng madaling araw sa Bukidnon. Habang binibitawan ang mga salitang iyon, si Serapina ay nakayuko. Marahang ipinapaypay ang isang pirasong karton sa nagbabagang uling. Ang kanyang mga kamay na puno ng uling at kulubot ng panahon ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa hapdi ng usok na pilit na nanunuot sa kanyang malabong mga mata. Sa bawat kislap ng apoy, tila nakikita niya ang mukha ng kanyang yumaong anak na si Lourdes, isang masakit na paalala ng lahat ng kanyang isinakripisyo para sa apong si Gani. Sa tabi ng kanyang lola, ang 8 taong gulang na si Gani ay mahigpit na nakayakap sa isang lumang radyo na binuo mula sa mga kinakalawang na kawad at plastik. Ang bata ay walang kibo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa manipis na usok na umaakyat sa langit. Tila naghahanap ng sagot sa gitna ng kawalang katiyakan. Ang pag-ibig ni Serapina ay nakabuhos sa bawat piraso ng bananakoy na kanyang iniluluto. Bawat isa ay tila isang dalangin na sana ay maging sapat ang kinikita niya para sa susunod na pagkain ng bata. Kahit na ang sarili niyang sikmura ay matagal na ring hindi nakakatikim ng busog. Alam mo, Serapina, ginagawa ko lang naman ito para sa ikabubuti ninyo, pagpapatuloy ni Doña Esmeralda habang pinapagpag ang kanyang mamahaling bestida na tila ba ang hangin sa paligid ng dampa ay may dalang nakakahawang sakit. Ibigay mo na sa akin ang titulo ng maliit na lupang ito. Sa ganoong paraan, hindi mo na kailangang magbilang ng barya sa harap ng paaralan para lamang may maisubo sa batang iyan. Huwag kang maging makasarili. Ang pagmamatigas mo ang nagpapahirap sa apo mo. Naramdaman ni Serapina ang paninikip ng kanyang dibdib. Isang pamilyar na bigat na tila isang batong nakadagan sa kanyang puso. Ang bawat salita ng matapobreng babae ay parang karayom na unti-unting itinatatusok sa kanyang kaluluwa. Gusto niyang sumagot. Gusto niyang isigaw na ang lupang ito ang tanging alaala ng kanyang asawa at anak. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mapait na apdo. Ang kanyang paningin ay muling lumabo. Ang imahe ni Esmeralda ay naging isang madilim na anino sa kanyang harapan. Ang mundo ay unti-unting naglalaho sa isang makapal na hamog at ang tanging nanatiling malinaw ay ang mahinang tibok ng kanyang sariling puso na tila sumasabay sa mahinang static na lumalabas sa radyo ni Gani. Isang matalim na tunog ng pagkabasag ang pumunit sa hangin nang sipain ni Esmeralda ang tray ng cassava cake na nakahanda na sanang itinda. Ang mga kakanin na pinagpuyatan ni Serapina ay gumulong sa maduming lupa, kasama ng kanyang mga pangarap para sa araw na yon. Ang bawat piraso ng pagkain sa putikan ay tila isang bahagi ng kanyang pagkatao na niyuyurakan ng mga taong may kapangyarihan. Nanatiling tahimik si Serapina, ang kanyang mga daliri ay mariing nakabaon sa karton na hawak niya hanggang sa mabaon ang kanyang kuko sa balat. Hindi siya umiyak. Ang mga luhang hindi bumabagsak ang pinakamabigat na pasanin sa lahat. Nabalik lamang ang diwa ni Serapina nang marinig niya ang mahinang tinig ni Gani. Isang bulong na tila nanggagaling sa kailaliman ng isang panaginip. Lola,
Naririnig mo ba yon? Ang mga bituin, tumitibok silang muli. Sinasabi nilang hindi tayo nag-iisa. Tumingin si Serapina sa kanyang apo. Sa kabila ng malabong paningin, nakita niya ang isang kakaibang ningning sa mga mata ng bata. Isang liwanag na hindi kayang patayin ng anumang dilim o pangaapi. Isang tanong ang umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Isang katanungang tila isinisigaw ng kanyang buong pagkatao sa gitna ng kawalang pag-asa. Sapat na nga ba ang isang pusong marunong makinig upang baguhin ang nakatadhana? O ang mga bulong ba ng mahihirap ay mananatili na lamang na ingay sa gitna ng malawak at bingit na kalawakan? Walang halaga ang alaalang nakatali sa gintong ito. Serapina, 5,000 piso lang ang maibibigay ko rito. Isama mo na ang sentimental value na sinasabi mo. Ang boses ng may-ari ng sanglaan ay kasing lamig ng bakal na rehas na naghihiwalay sa kanila. Inilapag ni Serapina ang kanyang kaliwang kamay sa ibabaw ng maruming salamin. Tinitingnan ang manipis na gintong singsing na tila naging bahagi na ng kanyang balat sa loob ng 4 na dekada. Ito ang huling piraso ng kanyang pagkatao, ang huling ugnayan niya sa kanyang yumaong asawa. Sa bawat gasgas ng singsing na yon, naroon ang mga alaala ng tawanan sa ilalim ng puno ng nara at ang mga pangakong sabay nilang binuo bago siya iniwan ng tadhana. Ngunit ngayon, ang lahat ng yon ay tinumbasan lamang ng ilang piraso ng papel na hindi man lang sapat para sa isang linggong pamasahe at pagkain sa Maynila. Sige na po, tanggapin ko na. Mahinang tugon ni Serapina. Naramdaman niya ang hapdi sa kanyang puso nang hilahin niya ang singsing mula sa kanyang daliri. Ang kanyang balat ay tila nagrereklamo sa biglaang pagkawalang lamig ng metal, at ang kanyang mga daliri ay nanginig habang tinatanggap ang pera. Sa labas ng sanglaan, naghihintay si Gani, bitbit ang kanyang radyo na nakabalot sa isang lumang t-shirt. Alam ni Serapina na ang perang ito ang magiging tulay nila patungo sa isang pangarap na baka sa huli ay isa lamang palang ilusyon. Ang mahabang biyahe patungong Maynila ay isang kalbaryo ng alikabok at pagod. Sa loob ng bus na siksikan, ang bawat pagtalbog ng sasakyan sa bako-bakong daan ay tila isang dagok sa nangihinang katawan ni Serapina. Napansin niya ang ilang pasahero na nagbubulungan habang nakatingin sa radyo ni Gani. Ano ba yan? Basura na nga. Isinasakay pa sa bus. Ang narinig niyang wika ng isang lalaking may bitbit na mamahaling gadget. Ngunit si Gani ay nanatiling tahimik. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakayakap sa kanyang imbensyon. Tila ba ito ang tanging bagay na nagpapanatili sa kanyang paghinga. Habang tumitingin si Serapina sa bintana, muling bumalik ang mga imahe ng kanyang nakaraan bilang isang guro. Naalala niya ang mga araw nang tinuturuan niya si Dravino, ang batang mangingisda na may pinakamalaking pangarap sa klase. Ang mga bituin ay hindi lang dekorasyon sa langit, Dravino. Sila ay mga mapa ng ating kapalaran, ang madalas niyang sabihin noon. Ngayon, ang batang iyon ay isa ng tinitingalang siyentipiko. Habang siya ay isang matandang halos hindi na makakita, naglalakbay patungo sa isang lungsod na walang pusong tumatanggap sa mga tulad nilang galing sa bundok. Nakarating sila sa Maynila sa gitna ng ingay ng mga busina at makapal na usok na tila sumasakal sa langit. Ang init ng semento ay nanunuot sa kanilang mga lumang tsinelas. Sa gitna ng kaguluhan ng terminal, huminto si Gani nang makakita ng isang payat na asong gala na naghahalukay sa basura. Kinuha ng bata ang huling piraso ng tinapay mula sa kanyang bulsa at dahan-dahang inialay ito sa hayop. Huwag kang mag-alala, kaibigan. Alam ko ang pakiramdam ng gutom. Bulong ni Gani. Napangiti si Serapina sa gitna ng kanyang pagod. Ang kabutihan ng apo ang tanging nagbibigay sa kanya ng lakas na humakbang pa sa kabila ng panlalabo ng kanyang paningin. Tumayo sila sa tapat ng isang naglalakihang gusali na gawa sa salamin
ang Space Center. Ang kislap ng araw sa dingding nito ay tila nanunukso, nagpapaalala sa kanila kung gaano sila kaliit at kadungis sa harap ng progresong ito. Ang bawat tao na lumalabas at pumapasok ay nakasuot ng malilinis na barong at uniforme. Mabilis ang lakad at walang oras para tumingin sa isang matanda at isang batang lulan ng pag-asa. Huminto si Serapina sa paanan ng malawak na hagdanan. Ang kanyang dibdib ay mabilis na tumitibok. Tumingin siya sa itaas, sa dulo ng gusali, na tila humahalik sa ulap. Sa loob ng gusaling iyon, naroon ang taong tanging makakapagbigay ng katotohanan sa mga naririnig ni Gani. Ngunit paano sila papasok kung ang bawat tingin ng gwardiya sa kanila ay tila nagsasabing hindi sila nararapat doon? Lola, natatakot po ako. Bulong ni Gani habang nakatingala rin sa dambuhalang gusali. Hinawakan ni Serapina ang maliit na kamay ng apo. Ang kanyang mga daliri ay malamig, ngunit ang kanyang tinig ay matatag. Huwag kang matakot, Gani. Ang mga bituin ang nagdala sa atin dito. At ang mga bituin din ang magbubukas ng pinto para sa atin. Ngunit sa likod ng kanyang mga matatag na salita, isang masakit na tanong ang gumugulo sa kanyang isipan. Paano kung ang batang tinulungan niyang abutin ang langit ay nakalimutan na ang amoy ng lupang kanyang pinanggalingan? Bawal ang mga pulubi rito. Hindi ito charity office, Lola. Umalis na kayo bago ko patawagin ang security. Ang boses ni Bella, ang sekretarya sa front desk, ay kasing tulis ng kanyang matataas na takong na tumutunog sa makintab na sahig ng lobby. Hindi man lang siya nag-abalang tumingin ng diretso kay Serapina. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa kanyang kuko na bagong pintura. Tila ba ang presensya ng dalawang taong galing sa bundok ay isang dumi sa kanyang malinis at mamahaling kapaligiran. Ang amoy ng mamahaling pabango sa air-conditioned na silid ay tila sumasakal kay Serapina, malayo sa amoy ng tuyong lupa at sariwang hangin ng Bukidnon na kanyang kinalakihan. Miss, hindi po kami nanlilimos. Mahinahong pakiusap ni Serapina. Bagamat nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, inayos niya ang suot na luma at kupas na bestida. Gusto ko lang sanang makausap si Dr. Dravino Salcedra. Sabihin ninyong narito ang dati niyang guro, si Serapina Lualhati. Mahalaga po ang dala ng apo ko. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Bella. Lahat na lang ng pumupunta rito, laging sinasabing dati silang guro o kamag-anak. At ano naman ang mahalagang dala niyan? Basura? Itinuro niya ang radyong yakap-yakap ni Gani na tila ba ito ay isang nakakadiring bagay. Eksaktong lumabas mula sa elevator si Celestino Braga. Suot ang kanyang mamahaling barong at isang ngiting puno ng pait. Huminto siya sa tapat ni na Serapina, dahan-dahang tiningnan ang bata mula ulo hanggang paa. Ano ito, Bella? Bakit may mga scavengers sa lobby natin? Ang tanong niya sa isang tonong tila nagbibiro pero puno ng lason. Lumapit siya kay Gani at dinuro ang radyo ng bata. Boy, is that a toy or did you find that in a dump site? Alam mo ba kung nasaan ka? This is a space center, hindi ito junk shop. Nanatiling tahimik si Gani, ngunit ang kanyang mga kamay ay lalong humigpit sa pagkakayakap sa radyo. Tiningnan niya si Celestino nang may diretsong tingin. Isang tinging puno ng katalinuhan na hindi kayang unawain ng taong nasa harap niya. Hindi po ito basura. Naririnig ko rito ang tibok ng puso ng bituin ninyo. Mahinang sagot ng bata. Humalakhak ng malakas si Celestino. Isang tunog na tila kumakalampag sa pandinig ni Serapina. Tibok ng puso? Dr. Dravino is losing his mind and now we have a kid talking about heartbeats. Security! Ilabas na ang mga ito. Nakakasira sila ng imahe ng ating ahensya. Naramdaman ni Serapina ang mabigat na kamay ng isang gwardiya sa kanyang braso. Sinubukan niyang kumawala. Pilit na iniaabot ang isang lumang sobre kay Bella. Sandali lang po, Dravino. Dravino anak, ang tawag niya. Bagamat alam niyang hindi siya maririnig ng taong nasa pinakamataas na palapag.
Sa gitna ng kaguluhan, biglang tumunog ang radyo ni Gani. Isang mabilis at maindayog na tunog ang lumabas mula sa speaker nito. Isang pulso na tila sumasabay sa kaba ng dibdib ni Serapina. Lumaki ang mga mata ni Gani. "Lola, narito siya." Malapit lang ang pinanggagalingan ng tunog, ang sigaw ng bata. Ngunit bago pa man makapagsalita si Serapina, marahas siyang itinulak ng gwardiya palabas ng pintuan. Dahil sa panghihina at sa labo ng kanyang paningin, hindi niya napansin ang baitang ng hagdan. Nawalan siya ng balanse at bumagsak sa matigas na semento. Tumama ang kanyang tuhod sa sahig at ang kanyang lumang bag ay bumukas. Nagkalat ang mga barya na pinaghirapan niyang ipunin mula sa pagtitinda ng banana kwe. Kasama ng mga barya, humampas sa hangin ang isang lukot at nanilaw na papel. Isang lumang recommendation letter na isinulat niya 30 taon na ang nakalilipas para sa isang batang mangingisda na nangarap abutin ang mga bituin. Habang nakasubsob sa semento, naramdaman ni Serapina ang init ng sikat ng araw sa kanyang likuran. Ngunit sa loob niya, ang lahat ay malamig at madilim. Lumapit si Gani at lumuhod sa tabi niya. Pilit na pinupulot ang mga barya sa ilalim ng mapangaping tingin ng mga taong dumadaan. "Lola, ayaw po ba nila sa atin dahil mabaho tayo?" Tanong ni Gani. Ang kanyang boses ay basag na sa nagbabadyang luha. Hindi nakasagot si Serapina. Ang tanging nagawa niya ay haplusin ang buhok ng apo habang ang kanyang puso ay sumisigaw ng katarungan. Sa taas ng gusali, sa likod ng mga salaming dingding, hindi nila alam na isang pares ng mga mata ang nakatingin sa kanila mula sa CCTV monitor. Isang pares ng mga mata na tila nakakita ng isang pamilyar na anino mula sa nakaraan. "Tapos na ang oras mo, Dravino. Ang proyektong itinuring mong anak ay isa na ngayong bangkay sa kalawakan at ikaw ang pumatay rito dahil sa iyong katigasan ng ulo." Ang boses ni Celestino ay tila isang lason na paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isipan ni Dr. Dravino Salcedra habang nakatitig siya sa dambuhalang monitor ng control room. Ang malawak na screen na dati ay puno ng makukulay na graph at datos ay isa na ngayong madilim na kawalan. Ang bantay araw, ang satellite na binuo niya sa loob ng 10 taon, ay nananatiling tahimik. Isang pirasong bakal na lumulutang sa lamig ng kalawakan, hindi maabot ng anumang utos mula sa lupa. Nararamdaman ni Dravino ang matinding pintig sa kanyang sentido. Isang sakit na tila unti-unting lalong bumabaon sa kanyang bungo sa bawat segundong lumilipas. Ang paligid ay nababalot ng isang uri ng katahimikan na nakakabingi. Tanging ang mahinang ugong ng mga dambuhalang computer server ang nagpapaalala sa kanya na buhay pa ang pasilidad na ito. Sa bawat paghinga niya, tila nanunuot ang lamig ng air conditioner sa kanyang mga buto. Isang lamig na sumisimbolo sa kanyang unti-unting pagbagsak mula sa rurok ng tagumpay. "Sir, kailangan na nating magbigay ng pahayag sa gobyerno. Ang media ay nagkakagulo na sa labas." Bulong ng isa niyang assistant. Ngunit hindi ito nilingon ni Dravino. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa gilid ng mesa, sapat na upang mamuti ang kanyang mga buko-buko. Pakiramdam niya ay isa siyang impostor na nakasuot ng mamahaling lab coat. Isang batang mangingisda mula sa probinsya na nagpanggap na kayang paamuhin ang araw, ngunit ngayon ay pinaparusahan ng katotohanan. Sa gitna ng kanyang kawalang pag-asa, aksidenteng napadako ang kanyang tingin sa isa sa mga maliliit na screen sa gilid, ang CCTV monitor ng lobby. Doon, sa gitna ng makintab at malamig na semento, nakita niya ang isang eksenang tila sumaksak sa kanyang natutulog na budhi. Isang matandang babae ang nakasubsob sa sahig. Ang kanyang mga kamay ay pilit na kinakapa ang mga barya na nagkalat sa paligid. Sa tabi nito, isang bata ang nakatayo. Yakap-yakap ang isang tila basurang radyo habang pinoprotektahan ang matanda mula sa mapang-aping titig ng mga tao. May kung anong kumurot sa puso ni Dravino. Ang ayos ng buhok ng matanda,
Ang paraan ng paghaplos nito sa balikat ng bata. Ito ay isang imaheng tila hinugot mula sa isang kabanata ng kanyang buhay na pilit na niyang ibinaon sa limot. Tila bumalik ang kanyang gunita 30 taon na ang nakalilipas. Naalala niya ang amoy ng asin at tuyong dahon, ang maliit na silid-aralan sa tabi ng bundok, at ang isang guro na nagbigay sa kanya ng unang aklat tungkol sa mga bituin. Dravino, hindi baling butas ang iyong tsinelas, basta't ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa itaas. Ang tinig na yon ay tila narinig niyang muli sa gitna ng teknolohikal na ingay ng control room. Biglang tumayo si Dravino. Ang kanyang upuan ay kumaladkad sa sahig, lumikha ng isang matalim na tunog na bumasag sa tensyon ng silid. "Sir, saan po kayo pupunta?" tanong ng kanyang chief engineer. "Puntahan ninyo ang lobby. Ngayon din?" ang utos ni Dravino. Ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na matagal nang nawala sa kanya. "Dalhin ninyo rito ang matanda at ang batang iyon at siguraduhin ninyong walang sino mang hahawak sa kanila ng may kabastusan." "Pero sir, utos ni Direktor Celestino na paalisin ang mga pulubi. Ako pa rin ang hepe ng proyektong ito." Ang huling sigaw ni Dravino bago siya mabilis na lumabas ng silid. Ang kanyang puso ay kumakaba ng mabilis. Hindi dahil sa takot sa satellite, kundi dahil sa posibilidad na ang tanging liwanag na kailangan niya ay hindi nanggagaling sa mga mamahaling sensor, kundi sa isang taong matagal na niyang kinalimutan. Nang makarating siya sa itaas ng hagdanan ng lobby, nakita niya ang matanda na inaalalayan na ng mga gwardya. Ang mukha nito ay puno ng pagod at kahihiyan. Ngunit nang magtagpo ang kanilang mga mata, ang mundo ni Dravino ay tila tumigil sa pag-ikot. Sa kabila ng puting buhok at mga kulubot sa mukha, nakita niya ang parehong ningning ng malasakit na nagligtas sa kanya noong siya ay wala pang pangalan. Tumigil ang paghinga ni Dravino. Ang katanungang bumabagabag sa kanya ay hindi na tungkol sa bantay araw, kundi tungkol sa kanyang sariling pagkatao. Paano ko haharapin ang langit kung ang taong nagturo sa akin kung paano tumingala ay hinayaan kong malugmok sa dumi ng aking sariling tahanan? Nakakatawa, Dr. Dravino. Isang batang yagit at isang matandang halos hindi na makakita ang iyong huling pag-asa? Ito ba ang bunga ng 10 taon mong pag-aaral? Ang ipaubaya, ang bilyong pisong pangarap ng bansa sa isang pirasong basura? Ang bawat salita ni Celestino Braga ay parang mga patak ng asido na pumapaso sa marangal na katahimikan ng control room. Habang binibitawan niya ang mga mapanuyang pangungusap, ang mga mata ni Serapina ay nanatiling nakatitig sa kawalan. Ang matinding liwanag mula sa mga dambuhalang monitor ay lalong nagpapalabo sa kanyang paningin. Tila isang maputing hamog ang unti-unting lumalamon sa kanyang paligid. Nararamdaman niya ang panginginig ng maliit na kamay ni Gani na nakahawak sa kanyang palad. Isang panginginig na puno ng takot at pag-aalinlangan. Sa gitna ng silid na puno ng mga makabagong makinarya, si Serapina at Gani ay tila mga anino mula sa isang nakalimutang panahon. Ang amoy ng tuyong lupa at usok mula sa kanilang mga damit ay pilit na nakikipaglaban sa amoy ng mga kemikal at kuryente sa loob ng lab. Ang bawat engineer na naroon ay nakatingin sa kanila nang may halong libak at pagtataka. Ang kanilang mga bulong ay tila mga bubuyog na nagbibigay ng ingay sa paligid. "Sir, hindi po ito basura," mahinang simula ni Gani. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit may isang uri ng paninindigan na hindi kayang tapatan ng anumang diploma. Ipinatong niya ang kanyang radyo sa ibabaw ng makinis na mesa. Ang tunog ng paglapag nito ay lumikha ng isang matunog na ingay sa gitna ng katahimikan. Ang bantay araw, hindi po siya patay. Nawawala lang po siya sa gitna ng ingay ng langit. Parang isang taong nalulunod na humihingi ng tulong, pero ang naririnig niyo lang ay ang hampas ng alon. Dahan-dahang lumapit si Dravino. Ang kanyang mga mata
ay nakatuon sa bata. Ngunit ang kanyang diwa ay tila hinihila ng presensya ng matandang babae sa tabi nito. Paano mo nasabing may naririnig ka, Gani? Ang aming mga pinakasensitibong sensor ay wala nang nakukuhang signal. Tanong ni Dravino. Ang kanyang tinig ay puno ng pagod, ngunit may bahid ng pag-asa. Dahil ang mga sensor ninyo ay naghihintay ng malakas na sigaw, sagot ni Gani habang binubuksan ang likurang bahagi ng kanyang radyo. Ipinapakita ang mga kawad na magkakabuhol. Pero ang satellite ninyo ay pagod na. Ang ipinapadala niya ay isang mahinang tibok ng puso. Kailangan nating tumahimik para marinig siya. Kailangan nating sumabay sa kanyang paghinga. Isang malakas na halakhak ang kumawala kay Celestino. Sumabay sa paghinga? Dravino, nakikinig ka ba sa kabaliwang ito? This is science, not a bedtime story. Security, ilabas na ang mga ito. Hindi ko papayagang maging katatawanan ang ahensyang ito dahil sa isang batang galing sa bundok. Naramdaman ni Serapina ang muling paglapit ng mga gwardiya. Sa gitna ng kanyang kalabuan, pilit niyang tiningnan ang direksyon ni Dravino. Dravino, anak, ang kanyang tinig ay tila isang marahang bulong ng hangin. Ang sining ng pakikinig ang unang itinuro ko sa iyo sa ilalim ng puno ng nara. Nakalimutan mo na ba kung paano makinig sa katahimikan? Tumigil ang lahat. Ang pangalang binanggit ni Serapina ay tila isang susi na nagbukas sa isang saradong pinto sa puso ni Dravino. Tumingin si Dravino sa mga kamay ni Serapina, ang mga kuko na may itim na uling, ang mga sugat mula sa pagtatrabaho. Bigla niyang naalala ang isang lumang medalya na ibinigay sa kanya ng kanyang paboritong guro. Isang medalyang may ukit ng isang bituin at isang bukang liwayway. Sandali! Ang utos ni Dravino. Ang kanyang tinig ay pumailan lang sa buong silid. Sapat na upang pahintuin ang mga gwardiya. Humarap siya kay Celestino. Ang kanyang mga mata ay nagbabaga na ngayon ng isang bagong uri ng determinasyon. Ibibigay ko sa batang ito ang pagkakataong patunayan ng kanyang sinasabi. Nababaliw ka na ba? Sigaw ni Celestino. Ang kanyang muka ay namumula na sa galit. Kapag nabigo ang eksperimentong ito, sisiguraduhin kong hindi ka na muling makakatapak sa anumang laboratorio sa mundong ito. Itataya mo ba ang lahat para sa isang batang hindi man lang marunong gumamit ng computer? Tumingin si Dravino kay Serapina at pagkatapos ay kay Gani. Ang katahimikang namagitan sa kanila ay puno ng mga hindi binigkas na pangako at mga alaalang matagal nang naulila. Oh, ang maikling sagot ni Dravino. Dahil ang pinakamahalagang datos ay hindi laging nakikita ng mata, minsan, kailangan mo itong pakinggan gamit ang puso. Habang inihahanda ni Gani ang kanyang mga kawad upang ikabit sa dambuhalang console ng control room, isang masakit na katanungan ang naiwan sa isipan ni Serapina. Magagawa kaya ng isang munting tinig na bumasag sa pader ng kayabangan? O ang liwanag ba ng katotohanan ay tuluyan ng lalamunin ng dilim bago pa man ito makarating sa itaas? Huwag mong sabihing papayagan mong saksakan ng basurang kawad ang pinakamahalagang computer ng bansa, Dravino. This is not just professional suicide, it's insanity. Pinapatunayan mo lang sa lahat na wala ka na sa tamang pag-iisip. Ang boses ni Celestino ay umalingaw-ngaw sa bawat sulok ng control room, kasing talim ng mga itinatagong balisong sa dilim. Habang binibitawan niya ang mga salitang ito, nakatayo si Dravino sa gitna ng silid. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa maliliit at nanginginig na kamay ni Gani. Ang bata ay dahan-dahang inilalabas ang kanyang radyo mula sa lumang t-shirt. Tila ba ito ay isang banal na relikya na hindi dapat madumihan ng kahit isang butil ng alikabok. Ikabit ninyo ang signal output ng radyo sa main receiver ng Bantay Araw. Ang utos ni Dravino. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng determinasyon. Ang mga technician sa paligid ay nagkatinginan.
Ang kanilang mga mukha ay puno ng pag-aalinlangan. Hindi sila makapaniwala na ang kanilang mga mamahaling equipment ay ikakabit sa isang pirasong kawayan at kinakalawang na kawad. Sa gilid ng silid, pilit na humahawak si Serapina sa gilid ng isang metal na mesa. Ang matinding liwanag mula sa mga fluorescent lamps sa itaas ay tila naging mga matatalim na karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Ang hamog na kanina ay manipis lang ay naging isang makapal at maputing pader. Hindi na niya makita ang mukha ni Gani. Tanging ang malabong anino na lamang ng bata ang kanyang nasisilayan. Nararamdaman niya ang panunuyo ng kanyang lalamunan at ang mabilis na kabog ng kanyang puso na tila isang tambol na nagbababala ng panganib. Lola, natatakot po ako. Bulong ni Gani. Sapat na para marinig lamang ni Serapina. Pikit ka lang, apo. Isipin mo na nasa bundok lang tayo, nakikinig sa huni ng mga ibon bago sumikat ang araw. Tugon ni Serapina, bagamat ang sarili niyang katawan ay nanginginig din sa takot. Habang nagkakabit ng mga kable ang mga technician, palihim na sumenya si Celestino sa kanyang sekretaryang si Bella. Isang mabilis na pagtango ang isinukli ng babae habang dahan-dahang lumalapit sa power distribution board. Ang plano ay malinaw. Sa oras na magkaroon ng kahit katiting na senyales ng tagumpay, puputulin nila ang kuryente at isisisi ang pagsabog ng system sa basurang radyo ni Gani. Nabalot ng isang uri ng katahimikan ang buong silid nang sa wakas ay maikabit na ang huling kawad. Ang bawat engineer ay tumigil sa paghinga. Ang mga monitor ay nanatiling madilim. Tanging ang mahinang ugong ng cooling fans ang naririnig sa katahimikan. Si Dravino ay nakatayo sa likod ni Gani. Ang kanyang kamay ay nakapatong sa balikat ng bata. Isang proteksyon laban sa lahat ng mapanghusgang tingin sa loob ng silid. Ipinikit ni Gani ang kanyang mga mata. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang pinihit ang lumang knob ng kanyang radyo. Ang tunog ng static ay unti-unting napalitan ng isang mahina at malalim na tunog, parang isang buntong hininga na nanggagaling sa kailaliman ng dagat. Sa sandaling iyon, inilapat ni Serapina ang kanyang palad sa malamig na metal ng control console. Hindi na siya makakita, ngunit nararamdaman niya ang bawat kuryenteng dumadaloy sa makinarya. Ipinagdasal niya ang bawat sentimong ibinayad niya sa sanglaan, ang bawat patak ng pawis sa pagtitinda ng banana kwe at ang bawat panlalait na tinanggap nila upang makarating lamang sa sandaling ito. Dinggin mo kami, Panginoon, hindi para sa aming karangalan, kundi para sa batang ito na ang tanging hangad ay makausap ang langit. Bulong niya sa kanyang isipan. Biglang kumislap ang main monitor. Isang manipis na berdeng guhit ang lumitaw sa gitna ng kadiliman. Ang guhit ay tumalon ng pataas at pababa, sumasabay sa maindayog na tunog na lumalabas mula sa speaker ng radyo ni Gani. Ang tunog ay hindi na static. Ito ay isang pulso, isang regular na tibok na tila isang sanggol na nagising mula sa mahabang pagkakahimbing. Lahat ng tao sa silid ay napasinghap. Ang mga mukha ng mga technician ay napalitan ng gulat at paghanga. Ngunit sa gitna ng muling nabubuhay na pag-asa, isang matalim na tunog ng pagputok ang narinig mula sa likurang bahagi ng mga server. Ang mga ilaw sa control room ay biglang kumurap at naging kulay pula. Anong nangyayari? Sigaw ni Dravino. Sir, nagkaroon ng power surge sa main line. Nasusunog ang communication bridge. Sigaw ng isang engineer. Tumingin si Dravino sa monitor. Ang berdeng guhit na simbolo ng pag-asa ay biglang naging isang magulong tumpok ng mga linya at isang nakakabinging ingay ng static ang muling pumuno sa buong silid. Sa gitna ng kaguluhan, nakita ni Dravino ang anino ni Bella na mabilis na lumalayo mula sa power panel. Naramdaman ni Serapina ang biglang pag-init ng metal sa ilalim ng kanyang kamay. Ang amoy ng sunog na kable ay nagsimulang kumalat. Sa huling pagkakataon na sinubukan niyang imulat ang kanyang mga mata, ang tanging nakita niya ay isang malaking kislap
ng puting liwanag bago tuluyang lamunin ng dilim ang kanyang mundo. Lola? Lola, anong nangyayari? Ang huling narinig niyang sigaw ni Gani bago siya nawalan ng balanse at bumagsak sa matigas na sahig. Sa gitna ng umuungol na static at pulang ilaw ng babala, isang tanong ang nanatiling nakabitin sa hangin. Sapat ba ang pananalig upang labanan ang isang planadong pagkawasak? O ang huling tibok ba ng bantay araw ay magiging huling hininga na rin ng lahat ng kanilang pinaghirapan? Sinasabi ko na sa inyo, ang basurang radyong yan ang sumunog sa ating system. Dravino, tingnan mo ang ginawa mo. Sinira mo ang huling pag-asa ng bansa dahil sa iyong kahibangan. Ang boses ni Celestino ay nangingibabaw sa gitna ng umuungol na tunog ng mga cooling fans na pilit na inilalabas ang usok mula sa nasunog na communication bridge. Ang bawat salita niya ay tila isang malupit na hatol, habang ang pulang ilaw ng babala ay paulit-ulit na kumukurap, nagbibigay ng isang nakakatakot na anyo sa buong control room. Sa gitna ng kaguluhan, si Dravino ay nakaluhod sa tabi ni Serapina. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahawakan ang malamig na palad ng kanyang dating guro. Sir, kailangan na nating ilabas ang matanda. Baka lumala ang kanyang kondisyon dahil sa usok. Sigaw ng isang medic, ngunit si Dravino ay tila hindi nakakarinig. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa monitor na ngayon ay puno na lamang ng mga nagkakagulong linya ng static. Lola! Lola, gising po! Bulong ni Gani. Ang bata ay hindi umiiyak. Sa halip, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa isang uri ng galit at determinasyon na hindi inaasahan mula sa isang batang tulad niya. Tumayo si Gani at hinarap ang dambuhalang console. Nakita niya ang isang bahagi ng kable na umuusok pa rin, ang kable na palihim na hinila ni Bella. Hindi po ang radyo ko ang sumira nito, ang malamig na pahayag ni Gani. Ang kanyang tinig ay tumagos sa gitna ng ingay. Sapat na upang mapatingin ang lahat ng engineers sa kanya. May pumutol sa daloy ng kuryente para patahimikin ang bantay araw. Pero hindi niyo siya mapapatay. Naririnig ko pa rin siya. Dahan-dahang lumapit si Dravino sa monitor. Ang kanyang diwa ay tila nagising mula sa isang bangungot. Napansin niya ang error log sa gilid ng screen. Ang command na nagmula sa terminal ni Celestino ay isang overload pulse. Isang utos na hindi kailanman dapat ibigay sa isang mahinang system. Celestino, ikaw ang nag-utos nito, ang mahinang sabi ni Dravino. Ang kanyang boses ay puno ng pagkamuhi. Ginamit mo ang awtoridad mo para sunugin ang receiver sa gitna ng aming pakikipag-ugnayan. Bakit? Wala kang ebidensya, Dravino. Ang batang iyan, ang may dala ng malas. Sigaw ni Celestino, ngunit ang pawis sa kanyang noo ay nagsimulang tumulo. Hindi na sumagot si Dravino. Sa halip, tiningnan niya si Gani. Gani, kaya mo pa bang ibalik ang signal? Tumango ang bata. Kinuha ni Gani ang isang maliit na piraso ng copper wire mula sa kanyang bulsa at isang piraso ng foil mula sa pabalat ng kanyang pagkain. Gamit ang kanyang maliliit na daliri, dahan-dahan niyang ginawa ang isang bypass connection, isang simpleng teknik na itinuro sa kanya ng kanyang lolo sa bundok para ayusin ang mga sirang radyo. Isinaksak niya ang dulo ng kawad sa isang hindi nasunog na port sa ilalim ng console. Lola, para sa inyo po ito, bulong ni Gani. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang dambuhalang bato. Ang lahat ng engineer ay nakatitig sa monitor. Ang berdeng guhit ng kanina ay nawala, ay dahan-dahang muling lumitaw. Sa simula, ito ay mahina at pasulpot-sulpot. Ngunit habang inaayos ni Gani ang pagkakalapat ng kable, ang guhit ay naging isang matatag at malinaw na wave. Isang himig ang nagsimulang lumabas mula sa mga speaker. Hindi na ito static. Ito ay isang maayos na serye ng mga beep
na tila isang awit ng tagumpay mula sa kailaliman ng kalawakan. Ang bantay araw ay muling sumasagot. Biglang nagbago ang imahe sa malaking screen. Mula sa madilim na kawalan, isang malabo at dahan-dahang lumilinaw na larawan ang lumitaw. Ito ay ang unang kuha ng satellite, ang pagsikat ng araw sa ibabaw ng dagat ng Pilipinas. Ang ginto at asul na kulay ay kuminang sa buong control room, nagbibigay ng liwanag sa mga mukha ng mga taong kanina ay puno ng pagdududa. Napasinghap ang lahat. Ang mga technician na kanina ay nagtatawanan ay napayuko sa hiya. Ang katahimikan ay bumasag nang sumabog ang palakpakan at hiyawan ng saya sa loob ng pasilidad. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang malupit na tinig ang bumasag sa kagalakan ni Dravino. Si Celestino, habang inaalalayan palabas ng mga security personnel, ay lumingon ng may isang mapait na ngiti. Nailigtas mo ang iyong makina, Dravino. Isang pirasong bakal na lumulutang sa langit. Pero tingnan mo ang gurong ipinagmamalaki mo. Ang uyam ni Celestino habang itinuturo ang walang malay na si Serapina. Ang liwanag na nakikita mo sa screen ay ang huling liwanag na hinding-hindi na muling masisilayan ng kanyang mga mata. Sa huli, ikaw pa rin ang dahilan ng kanyang tuluyang pagkabulag. Naramdaman ni Dravino ang muling pagguho ng kanyang mundo habang tinitingnan ang maputlang mukha ni Serapina. Ang tagumpay na nakikita sa screen ay tila nawalan ng ningning. Ang bawat kislap ng bituin sa monitor ay tila nagtatanong sa kanya, ano ang halaga ng pag-abot sa langit? Kung ang taong nagbigay sa iyo ng pakpak ay iniwan mong nag-iisa sa gitna ng walang hanggang kadiliman. Anak, huwag mong kalilimutang tumingin sa itaas, kahit gaano kadumi ang iyong mga paa. Dahil ang mga bituin ay hindi namimili ng pagmamasdan para sila sa lahat ng may pangarap. Ang bawat titik sa naninilaw na papel na hawak ni Dr. Dravino ay parang isang sampal sa kanyang mukha. Isang malamig na paalala na ang rurok na kanyang narating ay itinayo sa ibabaw ng mga sakripisyong matagal na niyang kinalimutan. Habang binabasa niya ang sulat kamay na yon, ang mga kurba ng letra na tila mga alon sa pampang ng kanyang kabataan. Naramdaman ni Dravino ang isang uri ng pagguho sa loob ng kanyang dibdib. Ang papel ay amoy luma, amoy alikabok ng silid-aralan, at amoy ng pag-asang ibinigay sa kanya 30 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng puti at malamig na klinika ng Space Center, ang tanging naririnig ay ang mahinang tunog ng oxygen concentrator na tila isang mabagal na paghinga sa katahimikan. Ma'am Sarah, ako po ito. Ang paslit na binigyan ninyo ng unang libro tungkol sa mga bituin. Ang batang mangingisda na hindi ninyo hinayaang malunod sa kawalang pag-asa. Ang boses ni Dr. Dravino ay basag. Tila isang tuyong dahon na nadurog sa gitna ng matinding emosyon. Hawak-hawak niya ang naninilaw na papel na nahulog mula sa lumang bag ni Serapina. Isang liham ng rekomendasyon na isinulat 30 taon na ang nakalilipas. Ang bawat kurba ng panulat ay tila mga bakas ng paa na nagdala sa kanya sa kinalalagyan niya ngayon. Ang liham na yon na hindi kailanman na isumite ay punong-puno ng papuri para sa isang batang Dravino Salcedra na ayon sa sulat ay may mga matang mas maliwanag pa kaysa sa anumang teleskopyo. Sa loob ng puti at malamig na klinika ng Space Center, ang tanging naririnig ay ang mahinang daloy ng kuryente mula sa mga aparatong nagbabantay sa kalusugan ni Serapina. Nakahiga ang matanda, balot ng makapal at puting kumot na tila lalong nagpatingkad sa kanyang kapayatan. Ang kanyang mga mata ay nananatiling nakapikit, ngunit ang kanyang mga labi ay bahagyang gumagalaw. Tila may binubulong na isang matandang dasal o isang leksyong matagal nang natapos. Dahan-dahang imulat ni Serapina ang kanyang mga mata. Ngunit sa halip na ang mukha ni Dravino, ang tanging nakita niya ay isang makapal na puting ulap. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay naging isang malabong kislap na lamang. Ang mundo, na dati ay puno ng kulay ng mga saging at lunti ang bundok ng Bukidnon,
ay tuluyan ng nilamon ng kadiliman. Dravino, ikaw na ba yan, anak? Ang mahinang tanong ni Serapina. Ang kanyang kamay ay pilit na kinakapa ang hangin. Agad na hinuli ni Dravino ang kamay ng kanyang dating guro. Ang marangal na siyentipikong kinatatakutan ng lahat ay biglang naging isang batang mangingisda muli. Walang pasabing lumuhod si Dravino sa tabi ng kama ng ospital at isinagawa ang ritual ng pagmamano. Idinikit niya ang likod ng palad ni Serapina sa kanyang noo, isang kilos ng pagsuko at matinding paggalang na tila nagpatahimik sa buong mundo sa paligid nila. Ma'am, patawarin ninyo ako. Ang hikbi ni Dravino, ang kanyang mga luha ay pumatak sa kulubot na balat ni Serapina. Nakarating ako sa langit, naging tanyag ako sa buong mundo, pero nakalimutan kong tingnan ang lupa. Nakalimutan kong pasalamatan ang taong nagbigay sa akin ng liwanag nang wala akong makita, kundi dilim. Isang mapait, ngunit matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Serapina. Bagamat hindi na niya nakikita ang mukha ng kanyang pinakamahusay na estudyante, nararamdaman niya ang init ng pagsisisi nito. Huwag kang humingi ng tawad, Dravino. Ang tagumpay mo ang huling leksyon na ibinigay ko sa mundo. Sapat na sa akin na narinig mong muli ang mga bituin. Sa tabi nila, si Gani ay nakatayo. Tahimik na pinapanood ang tagpong yon habang yakap-yakap pa rin ang kanyang radyo. Ang bata ay nakaramdam ng isang uri ng kapayapaan na hindi niya naramdaman sa Bukidnon. Ngunit sa gitna ng emosyonal na pagtatagpong ito, biglang nag-ingay ang lumang cellphone ni Serapina na nakapatong sa mesa. Ang screen ng cellphone ay nagpapakita ng pangalan ni Doña Esmeralda. Sinagot ni Dravino ang tawag. Ang kanyang mukha ay agad na naging kasing tigas ng bato. Ang boses mula sa kabilang linya ay puno ng pangungutya, kasing talim ng mga bubog na bumabaon sa laman. Serapina, ano? Hanggang kailan ka magtatago sa Maynila? Nakahanda na ang mga tauhan ko. Bukas na bukas din, itatapon ko ang lahat ng basura ninyo sa labas ng bakod. Ibebenta ko na ang lupang iyan sa isang real estate developer. Huwag mo nang asahang may babalikan pa kayo. Mariing napapikit si Dravino. Ang kanyang panga ay nagngangalit sa galit. Tiningnan niya ang kanyang guro na ngayon ay wala ng paningin at ang bata na ang tanging kasalanan ay ang mangarap. Ang katarungang matagal nang ipinagkait sa bundok ay dito sa lungsod Sisibol. Hindi na siya babalik para magmakaawa sa iyo, Esmeralda. Ang malamig na sagot ni Dravino sa telepono bago ito tuluyang patayin. Tumingin si Dravino kay Gani at kay Serapina, isang panata ang nabuo sa kanyang puso. Ang utang na loob na 30 taon ang nakabaon ay sisiguraduhin niyang mababayaran ng higit pa sa ginto. Ngunit sa likod ng kanyang determinasyon, isang lihim pa ang nananatiling nakatago sa loob ng lumang Biblia ni Serapina. Isang lihim tungkol sa pagkamatay ng ina ni Gani na maaaring magpabago sa tingin ni Dravino sa kanyang sariling pamilya. Ilabas ang lahat ng natitirang basura ng matandang bulag na yan. Ngayong araw, ang lupang ito ay akin na at walang sino mang hampas lupa ang makakapigil sa akin. Ang tinig ni Doña Esmeralda ay pumailan lang sa payapang umaga ng Bukidnon, kasing pait ng apdong humahalo sa sariwang hangin ng bundok. Nakatayo siya sa harap ng dampa ni na Serapina, suot ang kanyang makulay na abaniko na tila isang sandata ng pang-aapi. Sa kanyang tabi, ang dalawang lalaking upahan ay nagsimulang hakutin ang mga sako ng uling at ang maliit na mesa kung saan madalas nagluluto si Serapina ng bananaksyo. Ang bawat kalabog ng mga gamit na itinatapon sa putikan ay tila isang dagok sa dangal ng pamilya Montemayor. Sa gitna ng kaguluhan, napatigil ang lahat ng marinig ang ugong ng 3 malalaking itim na sasakyan na dahan-dahang bumabagtas sa maputik na daan patungo sa kanilang tinitirhan. Ang kintab ng mga sasakyang yon ay tila isang banyagang liwanag
sa gitna ng luntiang paligid. Huminto ang nangungunang sasakyan sa tapat mismo ni Doña Esmeralda, nagpapakawala ng isang makapal na alikabok na nagpadumi sa kanyang mamahaling bestida. Bumukas ang pinto at unang lumabas si Dr. Dravino Salcedra. Nakasuot siya ng isang dekalidad na Amerikana na tila sumisimbolo sa kapangyarihan ng lungsod. Ngunit sa kanyang mga mata ay mababasa ang galit ng isang taong nahanap na ang kanyang nawalang ugat. Sa kabilang pinto, lumabas si Gani, bitbit ang kanyang paboritong radyo at dahan-dahang inalalayan pababa ang kanyang lola na si Serapina. Ang matanda ay may suot na itim na benda sa kanyang mga mata. Ang kanyang mukha ay maputla, ngunit punong-puno ng isang uri ng kapayapaan na hindi kayang tapatan ng yaman. Sino ka sa akala mo para gambalain ang aking negosyo? Ang sigaw ni Doña Esmeralda habang pilit na pinapagpag ang alikabok sa kanyang damit. Kung isa ka sa mga tagapagtanggol ng matandang ito, nag-aaksaya ka lang ng panahon. Akin na ang lupang ito dahil sa mga utang na hindi niya kailanman mababayaran. Dahan-dahang lumapit si Dravino kay Esmeralda. Ang bawat hakbang niya sa putikan ay tila isang mabigat na banta. Ang utang na sinasabi mo ay isang pautang na may lason, Esmeralda. Ang malamig na sagot ni Dravino. Kinuha mo ang kanilang huling sentimo, ninakawan mo ang isang matanda ng kanyang dignidad, at binalak mong itapon ang isang bata sa lansangan. Ngunit ngayong araw, ang iyong paghahari ay nagtatapos na. Inilabas ni Dravino ang isang asul na folder mula sa kanyang sasakyan. Ito ang titulo ng lupang ito. Binili ko na ang buong sitio kasama ang lahat ng mga utang na pilit mong ibinibintang kay Ma'am Serapina. Mula sa oras na ito, ikaw ang walang karapatang tumapak sa lupang ito. Namutla si Doña Esmeralda. Ang kanyang abaniko ay tila tumigil sa pagpagaspas habang binabasa ang mga dokumentong ipinakita ng abogado ni Dravino. Hindi maaari. Pera ko ang nakataya rito. Hindi ninyo ako mapapalayas ng ganito na lang. Maari kaming tumawag ng mga pulis ngayon din para sa kasong harassment at illegal eviction. Pagpapatuloy ni Dravino, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na tila nagpatahimik sa buong paligid. At huwag mong isiping makakatakas ka. Ang lahat ng mga transaksyon mong iligal sa bayang ito ay iniimbestigahan na rin. Habang nagaganap ang komosyon, dahan-dahang lumapit si Gani sa pinto ng kanilang dampa. Nakita niya ang isang dambuhalang padlock na nakakabit sa kanilang pintuan. Isang simbolo ng kanilang pagkakaalipin sa utang. Tumingin ang bata sa kanyang lola at pagkatapos ay kay Dravino. Lola, ang susi po. Bulong ni Gani. Kinuha ni Dravino ang isang mabigat na bakal na martilyo mula sa isa sa kanyang mga tauhan at ibinigay ito kay Gani. Gani, ikaw ang magbukas ng inyong tahanan. Ikaw ang magpapatunay na walang sino mang pader o kadena ang makakapigil sa inyong kalayaan. Sa isang malakas na paghampas, ang padlock ay nawasak at tumilapon sa putikan. Ang tunog ng pagbagsak ng bakal sa lupa ay tila isang himig ng tagumpay na umalingaw sa buong bundok. Niyakap ni Gani ang kanyang lola. Ang kanyang mga luha ay sa wakas ay bumuhos na, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa ligaya. Hindi mo na kailangang magtinda ng banana kway para lang may pambayad sa kanya, lola. Ang hikbi ni Gani. At hindi mo na rin kailangang matakot sa dilim. Sa sandaling iyon, biglang bumukas ang radyo ni Gani na nakapatong sa isang lumang tuod. Isang boses mula sa balita sa Manila ang narinig ng lahat. Isang malaking iskandalo ang yumanig sa Space Agency matapos arestuhin ang bisedirektor na si Celestino Braga dahil sa sabotahe at malversation of funds. Ang ebidensya ay nagmula sa mga encrypted files na natuklasan matapos ang matagumpay na pagbabalik ng signal ng bantay araw. Napaupo sa putikan si Doña Esmeralda. Ang kanyang mukha ay punong-puno ng kahihiyan at pagkatalo
Habang ang mga tao sa nayon ay nagsimulang maglabasan at magpalakpakan, ang katarungang matagal nang naidlip ay sa wakas ay nagising na. Dahan-dahang hinawakan ni Serapina ang mukha ni Dravino. Bagamat may benda ang kanyang mga mata, tila nakikita niya ang kaluluwa ng kanyang pinakamahusay na estudyante. Salamat, Dravino. Ngunit higit sa lupang ito, salamat dahil hindi mo hinayaang mamatay ang liwanag sa puso ng aking apo. Ngumiti si Dravino, isang ngiting puno ng kapayapaan. Inakay niya ang maglola papasok sa kanilang tahanan, habang ang amoy ng caramelizing sugar mula sa mga natirang tinda ni Serapina ay tila humalo sa amoy ng tagumpay. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, isang katanungan ang nanatiling nakatago sa puso ni Serapina habang nararamdaman niya ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Sapat na ba ang katarungan upang hilumin ang mga sugat ng nakaraan? O may mga lihim pa bang nakabaon sa ilalim ng lupang ito na pilit na bubuhay ng tadhana? Huwag kang kukurap, apo. Ang liwanag ay hindi dapat kinatatakutan kundi niyayakap. Ang bulong ni Serapina ay halos hindi marinig sa loob ng silid ng ospital sa Maynila, kung saan ang amoy ng gamot at malinis na linen ay naging saksi sa kanyang huling laban sa kadiliman. Makalipas ang ilang linggo mula nang lisanin nila ang gulo sa Bukidnon, narito siya ngayon. Ang kanyang mga mata ay balot ng makapal na puting gasa. Ang operasyong itinaguyod ni Dr. Dravino at ng Space Agency ay natapos na at ang sandali ng katotohanan ay dahan-dahang dumarating kasabay ng pagpasok ng sinag ng umaga sa bintana. Sa tabi ng kanyang kama, si Gani ay hindi mapakali. Ang bata ay nakasuot ng malinis na polo. Ang kanyang buhok ay maayos na nakasuklay. Ngunit ang kanyang mga kamay ay mahigpit pa ring nakahawak sa kanyang lumang radyo. Ang tanging bagay na hindi nagbago sa gitna ng kanilang bagong mundo. Sa kabilang banda naman ay nakatayo si Dravino. Ang kanyang muka ay kabababanaaga ng pag-asa at kaba. Hindi ito ang kaba ng isang scientist na naglulunsad ng satellite. Ito ang kaba ng isang anak na naghihintay na makilala ng kanyang ina. Dahan-dahang pinihit ng doktor ang dulo ng benda. Ang tunog ng pag-ikot ng tela ay tila isang napakagandang musika sa pandinig ni Serapina. Sa bawat pagtanggal ng sapin, naramdaman niya ang unti-unting pagbigat ng kanyang mga talukap. Ang mundo ay hindi na lamang puting hamog. May mga anino nang nabubuo. May mga kulay na nagsisimulang sumibol mula sa dilim. Dahan-dahan lang po, Ma'am Sarah, ang malumanay na paalala ni Dravino habang dahan-dahang inaalis ang huling bahagi ng gasa. Nang sa wakas ay tuluyan ng mahubad ang benda, dahan-dahang imulat ni Serapina ang kanyang mga mata. Sa simula, ang lahat ay nakasisilaw, tila isang pagsabog ng gintong liwanag na nagmula sa araw. Napapikit siya ng bahagya. Ngunit nang muli niyang imulat ang kanyang paningin, ang unang tumambad sa kanya ay ang mukha ng isang batang lalaki na may malalaking mata at isang ngiting puno ng pananabik. Lola, nakikita niyo na po ba ako? Ang tanong ni Gani. Ang kanyang tinig ay basag sa saya. Hinawakan ni Serapina ang mukha ng kanyang apo. Sa loob ng maraming taon, ang tanging alam niya ay ang gaspang ng balat nito at ang hugis ng kanyang ilong sa pamamagitan ng hipo. Ngunit ngayon, nakikita na niya ang bawat pilat, bawat kislap ng talino sa kanyang mga mata at ang pagmamahal na nagniningning sa kanyang anyo. Nakikita kita, Gani. Ang gwapo-gwapo ng aking apo. Ang hikbi ni Serapina habang dumadaloy ang mga luha ng kagalakan sa kanyang pisngi. Tumingin si Serapina kay Dravino. Nakita niya ang isang lalaking may marangal na tindig, ngunit may mga matang humihingi pa rin ng pagtanggap. Dravino, ikaw na nga yan. Hindi na ikaw ang batang mangingisdang may butas na tsinelas. Ang biro ni Serapina na nagpatawa sa lahat sa loob ng silid. Ngunit ang sorpresa ni Dravino ay hindi natatapos doon. Inilabas niya ang isang asul na plaque at isang dokumento. Ma'am Sarah, dahil sa tulong ninyo at ni Gani,
Ang gobyerno ay nagpasya. Nagawaran si Gani ng isang full scholarship sa pinakamahusay na paaralan ng siyensya sa bansa. At higit pa riyan, tumigil ng bahagya si Dravino. Ang kanyang boses ay puno ng emosyon. Magtatayo tayo ng Serapina Luwalhati Science Hub sa inyong baryo sa Bukidnon. Doon, lahat ng mga batang may pangarap na abutin ang mga bituin ay magkakaroon ng silid-aralan na hindi dilitan ng gutom o pang-aapi. Makalipas ang ilang buwan, muling tumayo si Serapina sa harap ng kanilang dampa sa Bukidnon. Ngunit hindi na ito ang dampa na pinagtabuyan ni Doña Esmeralda. Ito ay isa ng maayos na tahanan na may malawak na beranda kung saan ang amoy ng namumukadkad na mga bulaklak ay humahalimuyak sa hangin. Sa malayo, nakikita niya ang itinatayong gusali ng Science Hub. Ang mga bakal na balangkas nito ay tila mga kamay na pilit na inaabot ang langit. Nakaupo si Gani sa isang tuod ng puno. Ang kanyang radyo ay nakapatay na. Nakatingala siya sa langit habang ang araw ay dahan-dahang lumulubog. Nagpipinta ng kulay ube at ginto sa ibabaw ng mga bundok. Lola, naririnig mo ba yon? Ang tanong ni Gani habang nakatitig sa unang bituin na sumibol sa dilim. Ang alin-apo. Ang katahimikan. Hindi na po siya nakakatakot. Parang nakangiti ang langit sa atin. Ngumiti si Serapina at niyakap ang kanyang apo. Ang paningin niya ay malinaw na, ngunit alam niyang ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi nakikita ng mata. Ito ay nararamdaman sa bawat tibok ng pusong marunong magpatawad at marunong maghintay. Habang ang gabi ay dahan-dahang bumabalot sa Bukidnon, ang radyo ni Gani ay biglang naglabas ng isang mahinang tunog. Hindi ito static at hindi rin ito signal mula sa satellite. Ito ay isang malinaw at magandang melodiya, isang himig na tila nanggagaling sa kailaliman ng kalawakan, isang bagong misteryong naghihintay na pakinggan. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit ang bawat kislap ng bituin sa langit ng Bukidnon ay tila nagkukwento pa rin ng isang matandang babae, isang batang mapangarapin, at isang lalaking nahanap ang kanyang nawalang kaluluwa. Ang boses ni Serapina ay malinaw at puno ng buhay habang nakatayo siya sa harap ng isang makabagong silid-aralan sa Serapina Luwalhati Science Hub. Hindi na siya ang matandang kuba na naglalakad sa putikan para lamang magtinda ng banana kwe. Suot niya ang isang malinis na uniforme ng guro. Ang kanyang mga mata ay nagniningning. Sa ilalim ng salamin, malinaw na nakikita ang bawat ngiti ng mga batang katutubo na nakaupo sa kanyang harapan. Ang sikat ng araw na pumapasok sa bintana ay nagbibigay ng isang gintong anyo sa buong paligid, tila isang pagbabasbas mula sa langit. Sa isang sulok ng silid, nakasabit ang isang malaking frame ng larawan. Doon ay makikita ang isang batang Gani. Yakap-yakap ang kanyang lumang radyo sa tabi ng isang satellite na lumulutang sa kalawakan. Ito ang simbolo ng tagumpay na hindi lamang para sa kanilang pamilya, kundi para sa bawat batang Pilipino na minsang pinagtatawanan dahil sa kanilang kahirapan. Lola, naririnig mo ba ako? Ang signal ay malinaw. Parang ang boses mo na bumubulong sa akin bago ako matulog. Ang tinig ni Gani ay nanggagaling sa isang makabagong communication console sa harap ng klase. Si Gani ay nasa Manila ngayon, isang scholar sa pinakamataas na universidad, ngunit bawat linggo ng umaga, ginagamit niya ang teknolohiya upang magturo ng astronomiya sa mga bata sa kanilang baryo. Ang boses ng bata ay puno na ng kumpiyansa, ngunit nananatili rito ang lambing na tila isang yakap na tumatawid sa libu-libong kilometro. Napangiti si Serapina habang hinahawakan ang kanyang dibdib. Naririnig kita, apo. Ang iyong tinig ang pinakamagandang himig na narinig ko sa buong buhay ko. Sa gitna ng pag-uusap na ito, dahan-dahang bumukas ang pinto ng silid-aralan. Pumasok si Dr. Dravino Salcedra, hindi bilang isang direktor ng Space Center, kundi bilang isang kaibigan at tapat na estudyante. Bit-bit niya ang isang supot ng bagong lutong banana kwe
ang paboritong merienda na hindi nila kailanman kinalimot. Ma'am Sarah, oras na para sa merienda. Ang mga bata ay naghihintay na, ang malumanay na sabi ni Dravino habang isinasagawa ang pagmamano kay Serapina. Tumahimik ang buong paligid habang pinagmamasdan ng tatlo ang unti-unting paglubog ng araw sa likod ng mga bundok. Ang katahimikan ay hindi na nakakatakot. Ito ay puno ng mga alaalang naghilom na. Ang tanong na, nagawa na ba nating magpatawad? Ay nasagot na ng mga ngiti ng mga taong dati ay pinagkaitan ng katarungan. Ang kapayapaan ay hindi na isang pangarap, kundi isang katotohanang nararamdaman sa bawat paghinga. Nahanap na ni Serapina ang kanyang kapayapaan, hindi dahil sa yaman o sa muling pagkakita ng kanyang mga mata, kundi dahil sa kaalamang ang kanyang apo ay hindi na muling maglalakad sa dilim ng walang gabay. Si Dravino naman ay nahanap ang kanyang tunay na tahanan, hindi sa gitna ng mga bituin, kundi sa piling ng mga taong nagturo sa kanya kung paano maging tao muli. Bago matapos ang araw, tumingin si Serapina sa isang maliit na radyo na nakapatong sa kanyang mesa. Ang static na dati ay nagbibigay ng kaba ay naging isang mahina at matamis na musika ng hangin. Ang leksyon sa araw na ito, mga bata, ang huling wika ni Serapina sa kanyang klase habang nakatingala sa unang bituin na sumisibol sa langit. Ang pinakamahalagang bagay sa mundo ay hindi naririnig ng tainga at hindi nakikita ng mata. Ito ay nararamdaman ng isang pusong marunong makinig sa bulong ng katotohanan. Habang ang dilim ay dahan-dahang bumabalot sa Bukidnon, ang liwanag mula sa Science Hub ay nagniningning ng maliwanag. Isang bituin sa lupa na hinding-hindi na muling mamamatay.